Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 39 ng The Most Notorious Talker Runs the World's Greatest Clan, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Matapos mailigtas ni Noel si Leon mula kay Edgar at sa iba pa, nagmungkahi siya ng kasunduan na sumama si Leon sa kanyang bagong tatag na clan at maging submaster nito. Binanggit ni Noel ang mabilis na paglago ng kanilang koponan, at ipinakita niyang isang maliit na hakbang lang para kay Leon ang makuha ang kapangyarihan at katayuan kapalit ng pagsama sa kanila. Si Leon, na nakahiga sa lupa at galit na galit, ay agad na tumanggi. Ipinaparatang kay Noel na siya ang may sala sa pagbagsak ng Skywalking Knights. Inakusahan niya si Noel na nakipagsabuatan sa Seeker Guild at manipulahin ang sitwasyon upang maging sanhi ng kanilang pagkatalo, pati na rin ang pagpapalakas kay Caim upang ipagtaksil siya. Inamin ni Noel ang kanyang pakikialam sa Seeker Guild, ngunit ipinagtanggol niya ang kanyang mga ginawa. Sinasabing binigyan naman niya ng makatarungang pagkakataon si Leon at ang kanyang koponan na magtagumpay. Itinuturo din ni Noel na si Leon, bilang leader ng Skywalking Knights, ay nabigo na makita at tugunan ang mga problema sa kanilang grupo, partikular na ang selos ni Caim, na siyang naging sanhi ng kanilang pagguho. Pagkatapos, tinanong ni Noel si Leon tungkol sa kanyang kabiguan na makipag-ayos kay Caim. Hamon niya kay Leon na ang kanyang pag-aatubili na harapin ang kanyang dating kaibigan ay dahil sa takot na malaman na may malalim na galit pala si Caim sa kanya. Ayon kay Noel, ang isang tunay na leader ay dapat harapin ang mga isyung ito, hindi umiwas sa kanila. Si Leon, nakitang-kita ang pagkabigla, ay nagsimulang umiyak at umamin na siya ang may kasalanan sa pagbagsak ng grupo, ngunit hindi niya kayang tanggapin na lahat ng kanilang pagsisikap ay nauwi sa wala. Hindi niya kayang magpatawad sa sarili kung aaminin niyang siya ang dahilan ng lahat ng pagkatalo. Inulit ni Noel ang sinabi ni Leon sa kanya dati na tumayo. Tumayo at lumaban. Hinamon siya ni Noel na umangat at magpatuloy sa laban upang mapanatili ang alaala ng Skywalking Knights. Pinipilit ni Noel na bagamat unti-unting mawawala ang kanilang kaluwalhatian, may pagkakataon pa si Leon na mag-iwan ng makulay na pamana kung haharapin niya ang mga pagkatalo ng nakaraan at magpatuloy sa paglaban. Sa kabila ng pagdududa, tumayo si Leon, naguguluhan at nahihirapan, at tinanong si Noel kung ano ang nagtutulak sa kanya upang magpatuloy bilang Seeker. Tugon ni Noel, ito ay upang patunayan sa buong mundo na siya ang pinakamagaling na Seeker. Tinanong ni Leon kung maaari ba niyang paniwalaan si Noel, at nagbabala siyang kung nagsisinungaling ito, hindi siya magpapatawad. Si Noel, tila nangasar, ay iniabot ang kamay kay Leon, na nag-atubiling tanggapin ito, ngunit sa huli, ay pumayag na sumama sa bagong clan. Sa guild, matapos tanggapin ni Noel at Leon ang kasunduan, binanggit ni Harold na naging matagumpay ang kanilang plano, at nagsimula ng kumalat ang mga balita tungkol sa pagkatalo ng Skywalking Knights sa Imperial Capital. Hindi humingi ng paumanhin si Harold sa ginawa niya at sinabi na alam niyang si Noel mismo ang nagbigay ng impormasyon sa media upang ilabas ang balita. Sinasabi rin niya na ang pagkatalo ng Skywalking Knights ay dahil sa kanilang kakulangan sa kakayahan at tiwala. Walang alinlangan na si Leon ay tinanggap na ang kanyang bahagi sa pagkatalo, kaya't hindi siya nagreklamo. Inalok pa ni Harold si Leon na maaari niyang saktan siya kung nais nito, ngunit tinanggihan ito ni Leon. Dahil wala siyang kasiyahan sa pananakit ng isang matandang tao, pagkatapos, ipinahayag ni Harold na naaprubahan na ang kanilang bagong clan at ipinaabot ang isang malaking gantimpala para sa kanilang tagumpay laban kay Dantalion. Ibinigay rin niya ang isang bagong misyon, ang pagpapabagsak ng isang malakas na hayop, ang Garm, isang ghost direwolf na matatagpuan sa Crystal Canyon. Malaki ang gantimpala sa misyon, pati na ang mga materyales mula sa hayop na may mataas na halaga. Tinanggap ni Noel ang misyon at pinili itong gawin para sa kanilang lumalagong clan. Sa labas ng guild, ang kanilang bagong clan ay naging tampok ng atensyon ng mga tao. Kumakalat ang mga usap-usapan tungkol sa pagsasanib ng Blue Beyond at ang leader ng Skywalking Knights. Ipinagmamalaki ng marami na mabilis na umaangat ang Blue Beyond sa mga ranggo ng mga pinakamataas na clan, ngunit hindi ito libre sa mga kahihinatnan.
Nakita sila ni Caim, isang dating kasapi ng SK Wawing Knights, at matalik na kaibigan ni Leon, na galit na galit. Tinawag niya si Noel bilang isang demonyo, itinuturing siya na dahilan ng pagkakabasag ng kanilang grupo. Bigla itong umatake kay Noel, na nagalit at humarap kay Noel upang ipagtanggol siya. Si Leon, nahulog sa pagitan ng kanyang lumang pagkakaibigan at ang bagong landas na tinatahak, ay tumangkilik sa kanya, handang magharap ng laban kay Caim. Ang pangyayaring ito ay nagbabadya ng isang makulay na sagupaan sa pagitan ng dalawang dating magkaibigan, habang si Leon ay nakaharap sa isang mahirap na pasya tungkol sa kung paano niya muling aayusin ang mga nasirang ugnayan sa kanyang buhay. At dito nagtatapos ang buod ng chapter 39 ng The Most Notorious Talker Runs the World's Greatest Clan. Hanggang sa muli, paalam.